Pero you feel like yung ibang mga mapa-celebrity man or social media creator na they don't wanna talk about politics or social issues, okay lang yun? We cannot say na hindi siya okay. We cannot say na okay siya Ate Oo, Cha oo, Pero tanungin na lang nila yung sarili nila. oo. Tahimik ba sila dahil masarap na yung buhay nila? Or ayaw nyo mag-ingay kasi masisira kayo sa mga brands? Ganda, Ganyan, di ba? yeah. Or Natatakot sila. natatakot Na sila. mabash. Pwede rin or natatakot mabash. natatakot mabash. Or natatakot Mental peace. magsalita dahil hindi rin nila masyadong alam yung nangyayari. Yes, pwede rin naman ganon. Pero kung maingay ka sa lahat ng bagay, pero pagdating sa mga ganitong usapin na tahimik ka, there's a hole in that. Mhm. I mean, ba't umiiwas sa politics? So ang kasama natin ngayon dito sa From the Heart is Gino Monreal. Maraming unang nakakilala sa kanya dahil sa pag-amin niya sa kanyang beautification or beauty journey. Pero bukod doon, mas naging usap-usapan ka on social media dahil sa pagiging vocal mo online. Mapa-politics, social issues, viral controversies, or showbiz, madalas meron siyang matapang na opinyon. At sa episode natin ngayon, gusto natin siyang mas kilalanin. Sino nga ba si Gino behind the post, behind the call-outs, and behind the courage to speak up? So once again, on Straight from the Heart, Gino Monreal Hinolan. Yay! Hello, Hello. Ate Cha. Pinalakpakan yung sarili. Hello po. Hello sa mga... Siyempre, Hindi sino ba pa tayo bang nagtatagal? Sino pa ba? Natatawa na ako sa Gino. Pinalakpan ko yung sarili ko. So, hello guys. Thank you, Ate Cha, for having me. Thank you so much for guesting on the pod. Sobrang dream to sa akin kasi share na natin Okay, sa share mo kanila. na. Oo. Guys, kasi it's been 14 years. Oo. Mula nung una kami nakita ni DJ Cha kasi gines niya ako when I was a student. No? Yeah. Student pa ako, mass communication student. So, gines mo ako doon sa radio station and Sa MOR pa yun. Yes, kasi meron dong segment na magi-guest ka. Parang Mm-mm. pumipili ka lang sa mga nanonood sa'yo. Parang narinig mo yung boses ko kasi may pick-up line doon. Tapos I can still remember ang pick-up line ko, 'di ba? Ganon siya, nasa core memory ko Afam siya. ka pa ba nun? I mean, lalaki ka pa nun or Bex na rin? Medyo tago. Tago ka pa Tago nun. ba? So, Kasi, yung boses- flash ko dito yung picture natin. Yes. Same pa rin naman yung itsura mo. Pero sabi ko, mas boy-boy pa siya no. Yes, sobrang lalaki-lalaki pa. Tapos pinag-pick up yung pagmamahal ko sa'yo, parang presyo ng fishbowl. Kasi sa'yo, bakit? Kasi sexy voice mo na. Kasi hindi siya nagbabago hanggang ngayon. Yes? Okay. Tapos parang narinig mo siya, so balik ka nga dito sa weekend, ganyan mag-guest DJ ka, tapos nagpayo-payo tayo ng Love advice. Yes, love Oo. advice sa tao, ganyan-ganyan. Pero prior that tingnan mo, sobrang dami ko na memory sa'yo. Student pala ako, tumatawag na ako. Like, Oo, nag-share ka rin. ako yung nag-share over the phone. Oo. Tapos alam mo ba, nung time na yun, syempre hindi pa uso yung mga messenger, hindi pa uso yung mga unlimited. Yung phone na ginagamit ko, phone line ng mama ko. Tapos nagulat na lang siya after, sino to tinatawagan mo? Ang laki ng tagal. deal. Oo. So ayun yung history ko sa'yo na talagang meron na tayong mga pag-uusap before. Oo. Ito po yung mga panahon na wala pang Netflix, walang Spotify. Wala silang choice kundi ako lang pakinggan nila. Ilang taong ka during actually, that time? Ilang taong ka nun? if I can remember, 19. 89. How old are you now? Sorry, guys, just do the math. Medyo nabobobo So ilang ako. taong ka ngayon? Ngayon, 33 na ako eh. 33, That's 14 okay. years. 19? 19 years old So, sorry, ka na. baka mali Student ako. ka pa I-correct nun. nyo ako. Medyo student pa po ako So, nun. Masscom graduate ka from what school? Actually, university, tour. Kasi there's so many factors. Nag-UDM muna ako. Okay. But then there's, wag na natin bagay, but there's, may nangyari. sa Pero hindi, UDM. it's not because of my grades. I never failed the subject. Never ako nagkaroon ng problema sa... Nagka-issue. UDM. Lumipat ka. Lumipat ako to Letran. Oh, letranista. Letran, yes. So kasabay ko sila. doon. Si Makoy naging kaklase ko sa isang subject. Sila Lloyd Cadena. Magka-batch kayo? Yes. Pero Wow. since I transferred from UDM, na siya, parang, syempre may mga back subjects ako. Hindi na kami nagkasama sa isang subject lang, ganyan. Sa Letran ka na-graduate? No, meron pa. University Nakailang campus. schools ka? Tatlo lang naman. Then I graduated Central Escolar University, Malolos. Malolos. But same course naman din, mass communication major in broadcasting. So I wanna know, bakit Masscom yung kinuha mo? It's my dream to be a news anchor. Wow. Dream ko talaga siya. And up to now, yan pa rin? Hindi na. Iba na. Hindi, iba na. Pero nung kalagitnaan nung journey ko sa mass communication, sabi ko, gusto ko na maging DJ. Kasi not because you're in front of me, I'm a fan. Oo. I'm a fan. I mean, kita mo naman yung mga political stance natin, may pagkakapareho. Oo, may pagkakapareho. We don't need to please people around us. Kumbaga, kung mami-misinterpret nyo ako,
the heck I Then care. so Parang, be it. that's you Parang eh. ganun ka. I mean, Very siguro, frank. frank, Oo. frank. Pero as much as possible, dapat hindi tactless. Pero saan mo nakuha yung ganyang attitude? Like yung ganyan, to speak what's on your mind, hindi ka natatakot. Siguro, I'm woke. And I'm not afraid to tell people that I'm woke. Kasi there's what's wrong being woke. Kasi sa panahon ngayon, parang if you're not aware of what's happening around you, bakit? Bakit? So, siguro nakuha ko yung pagsasalita. One Sa'yo thing, mismo? course din. Ano yung first video mo na parang nag-viral? Ano yung kinumentan mo? Do you still remember? Yes. Although nagva-viral din ako sa mga jokes, pero yung pinaka politically related, no? Kasi when you say political naman, not ano lang about like really politics, no? Political about women. Okay. Pinagtanggol ko yung Social mga babae. issues. Yes, social issues. Ayan talaga. Kasi Ate Cha, just to share with you, yung aking mga contents is tatlo yan. Tatlo ang aking kinakampihan. First, women. Second, minors, kids. And third, my community. Okay. Kaya kung mapapansin mo, LGBTQ LGBT. So, plus. yung pinakaunang nag-viral sa akin na post, pinagtanggol ko yung mga babae. Oo, dahil. Yung sinabihan na, may guy, content creator din siya. Napanood ko to. That's very misogynistic. Oo. Yung comment niya about women na parang, huwag kayong magdi-date ng matabang babae. Kasi, Yeah, I've watched your video about it. kuya, Did you ever think na magva-viral siya? no, wala siya sa utak. Wala sa utak ko yung viral. Nabuisit ka lang sa napanood mo kaya nag-comment ka. Nabuwisit ako kasi parang, kuya, there's a lot of things happening inside a woman's body. Ako nga, hindi ako babae. But I love my mom. I love my mom and nakikita ko siya na parang, alam mo yun, mahal ko yung nanay ko. So siguro meron ako talagang pag-intindi sa kababaihan. Yung pagmamahal ko, yung pag-intindi ko sa kababaihan, feeling ko na buo siya sa household. Feeling ko lang po yun ha. Kasi pinapakita ng tatay ko kung paano irespeto yung mom ko. Oo. So ayaw mong natatapakan ng mga babae? Yes. Oo. At ako nga, just apihin mo ako, tatanggapin ko. Not my friends, especially my sister, my mom. Kailan ka nag-come out? Ano ba to? Bata pa lang ba? Alam na ni mommy? It's an open secret naman. Open na parang secret. open secret. Parang, So, hindi bawal sa family maging gay or anything? Hindi naman. Syempre merong initial reaction. But the thing is, in-embrace pa rin ako ng parents ko. That's nice. So, tanda ko pa kung kailan ko siya nalaman na parang na-confirm ko, ay, ano talaga ako, nasa LGBT community talaga ako. Ilang Kasi, taong ka noon? same year na nagkakilala tayo. Kasi ayun yung nasa Diyos ko, letranan baka kasalanan ko pa to. Ate, Kasalanan mo to, Ate Cha. Okay. So, nung time na yun kasi, meron akong girlfriend. Nung time na yun, may girlfriend ako. And, niloko niya ako. Okay. And there's a guy who Confronted you. yes, and he comforted me na, ay, pwede pala yun, lalaki sa lalaki. Iba yung na-feel mo? Iba. Anong klaseng... Tapos, siya, Paano ba? kapapasok lang niya ng letran. Okay. And he's a Bex star. to. He's straight? Gay man. Okay. Gay man. Aminado siya compared to me. Nung time na yon. Nung time na yon. Paanong pag-comfort yung ginawa niya sa'yo? Hindi niya malungkot ako, but he messaged me sa Facebook. Wala pang messenger ng Facebook, message. Tapos parang naging, sponty lang yung pag-uusap, ganyan. Kita tayo sa library. Yun nga lang, na-library ako, doon lang ako kinikita. Okay. Kasi meron palang iba. Meron pala siyang iba. But then, siya yung reason kung bakit, Na-feel mo na ang sarap parang magmahal na ng gano'n. kapwa lalaki. Yes. Sa kanya mo unang naramdaman Sa kanya yun. ko unang naramdaman yun. Sinong una mong pinagsabihan na may parang, na-confuse ka ba nun or alam mo na right away that you're gay? Wala. Ganito yun. So, nakipaghiwalay na ako kasi nga niloko niya ako. Oo, yung babae. But then, yung babae. But then, bumaliktad yung mundo. Siya na yung parang naghahabol sa akin. Oh. Sabi ko, ayoko na. Pero wala siyang alam na reason. Ang alam niya lang, nag-break na kami. Tapos, nakalimutan. Uso pa na nagbibigay ka ng password Bibigay ko password nakalimutan ko palitan yung password. Nabasa niya. Ang message nyo? Ang messages Sweet messages nyo? Nung jowa kong lalaki that time. Tapos siya ang nag-out sa akin sa family ko. Wait, jowang lalaki, hindi na to yung nag-comfort sa'yo? Siya yun. Yan So, siya. naging kayo? Naging kami. Pero hindi siya like official kasi nga, medyo cheater si kuya. In-out ka nung ex-girlfriend mo sa family mo? Kasi hindi Paano? ako, Gusto ko, balikan natin yon. Okay. sabi niya sa akin I remember, parang nabasa ko yung messages niya, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, sasabihin ko to sa mama mo tsaka sa dada mo. Kasi dada ang tawag sa daddy. Pero minsan daddy, ganyan. So, ako naman, parang pinagbawalang bahala ako. Sinabi niya? Yes, ito na nga, galing akong letra. Uwi,
Magkasama pa kami nung ex ko na lalaki nun ha. Yung pinalit ko nga doon sa girl. Actually, hindi pinalit kasi she cheated Niloko on ka me. naman Oh, niya she eh. cheated on me. Oo. Tapos break na kami. Then, pumasok si kuya sa eksena. Na in love ka ulit. So, hindi talaga siya cheating. Oo, So, okay. oo. We ako from Letran. Date pa kami ganyan sa Intramuros. Ate Mm-mm. Cha. Pagdating ko ng bahay, nakaupo sila sa lamesa lahat. Alas 10 ng gabi. Hindi naman yung oras ng dinner namin. Di upo kaming ganyan. Sabi niya, Rangino, umupo ka. Sabi ganun tatay ko. Ano nangyari? Lahat ng phone niyo. Complete name na, alam mo nang may iba. Yes, Tinawag ka sa alam complete pero name hindi ko eh. pa, I don't have Rongino, ginanong ka Rongino, eh. Binoo, Oo. guys, Rongino. Oo. Ganyan. Kasi pangalan ng daddy ko, Ronald eh. Oo. Pagkaupo ko, sabi ng daddy ko, nakaupo rin mga kapatid ko, lahat ng phone niyo ilagay sa gitna at ibigay sa akin. Sundalo siya, guys, sundalo siya. Binigay. Pagkabigay ng phone, so ako naman bigay. Masunurin naman ako. Pero kinakabahan na ako, may papawisan yung kamay ko, sino tong ganito binanggit niya? Oh my gosh, sabi ko. Umaming ka Eto na to, agad? in-out niya na ako. Oo. Umaming ka agad? There's no way to Hide deny. it. Oo, or deny. Because there's evidences eh. So, paano mo sinabi na yes, Papa? Actually, hindi ko siya nasabing ganyan. Siyempre, parang that time, I don't know how to speak for myself. Oo. And naintindihan ko. And during Nakakasya- that time, paano yung naging reaction niya? Positive, negative? Sinabi niya ba na negative? Negative. Okay. So, kailan ka natanggap? After naman natanggap na rin. Tinatanggap na rin agad. Oo, little by Okay. little. Yeah. Pero hindi naman ako minaltrato, hindi naman ako Oo. pinalaya. In fact, Yeah. ako pa yung may mga times na hindi ako uuwi kasi parang hindi niyo ako tanggap. Pero si daddy ang nagme-message. Ang sasabihin sa akin ng daddy ko, umuwi ka na, hindi ako nakausap ng mama mo. Oh. With Guys. what you're doing now, lalo na yung first viral video mo and even yung ibang viral videos mo, ano reaction ng parents mo and your family? Are they pro or against it? They're clapper. They're my clappers. Number one fan. Number one fan. To the point na kapag nakikita ni daddy ako sa ibang article, siya ang nagpapakita sa akin. Oh. Naku, kasi si daddy, to be honest, I blocked some of my family members. One of them is my dad. Kasi nga, I don't want him to see. Kasi iba yung kulit ko eh. Iba yung pagkakilala niya sa akin bilang anak. Syempre, minsan may karakter tayo sa meron Sokmed. tayong kulit barkada, iba tayo pag nasa harap ng diba? magulang. So, I True. blocked him. Pero wala naman sa kanya. Okay lang sa kanya. Actually, Sino daw nagpakita sa kanya ng videos mo? nakikita niya, nire-upload ng mga pages. So kahit i-block mo. Napanood kita, ganyan. Tinalo mo talaga So, he's proud. Hindi ka nila ever pinagbawalan na hinay-hinay. Baka naman. My parents trust me. They know that. I'm not saying that I'm smart. Oo. But what I'm going to say is that they know that I'm smart enough to do the right things. Or to handle kung To ano handle yung the pinasok situation. mo. Yes. Mm-mm. If there's someone that I'm gonna get scared of, it's my dad, not the people on social media. Wala kang death threats? Meron. I receive messages like, pag nakita kita, gigripuhan kita. Ganon. But I'm not scared. I know these people are dummies. And I don't post real time anymore. So they wouldn't know kung nasaan ako. May takot pa rin kahit paano baka totohanin. To be honest, hindi kasi, paano ba? Hindi ako natatakot kasi alam ko yung siguro kasi yung mga nagbabanta sa akin, mga dami accounts. I mean, Okay. I know, and I know, maybe I know how to handle myself nga. Like, hindi ako pa-post real time. So kung hindi death threat ang magpapatigil sa'yo, ano? Pag yung family ko yung nagsabi. Kasi there are posts that I also delete. I didn't delete it because natakot ako sa mga netizens or sa mga bashers ko. No, hindi ako matatakot sa kanila kasi sino ba sila? Okay lang sa'yo, tawagin kang papansin, clout chaser. Wala kayong magagawa. Bakit? Wala akong Ate Cha, pag tinawag akong clout So chaser. clout chaser ka ba? Yes, clout chaser ako. There's nothing wrong with being a clout chaser. There's nothing wrong being Explain natin, Ate Sige, Cha. explain mo. Everybody needs clout. Your business needs clout. Your social media needs clout. That's why we want followers. Guys, mag-usap tayo. Ate Cha, sinong hindi mapiplease pag nadagdagan ng followers? Oh, Diba? sino di mahahappy? Sinong hindi na mahahappy? mag-viral ang post? Sinong hindi mahahappy may mag-share ng post mo kahit kalokohan? So, I'm a clout chaser. But the question is, anong clout yung hinahabol mo? Tama o mali? Ako, I'm pretty sure na nasa tama lang yung clout na hinahabol ko. Kasi pwede ka sumakay sa clout pero ang pinaglalaban mo, tama. Doon ka lang sa tama. Aminado ka na sinimulan mo yung pages mo for clout? Gusto mo ng followers? Actually, no. Okay. It's not on my mind.
Kasi matagal naman na nag-i-exist yung Facebook ko eh. Oo. As personal account siya. Oo. Ang page ko yung sa makeup page. Ayun yung hindi ko binabahira ng kung ano-ano. Oo. Makeup lang. Pero wala sa utak ko kasi ewan ko ever since napopost ako ng mga article, even my retoques. I mean, I'm not afraid to tell people what I have done in my Oo. life. But hindi naman din lahat alam nila, no? Pero what I'm saying is, yung nakikita nyo, hindi ko dinay, ginawa ba ilong mo, ginawa ba yung labi mo, there's nothing wrong to admit it to people. Actually, isa nga yun sa mga unang nag-viral about sa akin, yung mga retoke ko. Because You have an article about it. yes, Oo, even nabasa sa ko mga yun. networks, no, meron po ako, Ate Cha. So, I'm really fearless when it comes to this kind of things. So that people won't use it against me. I mean, pag Open book ka. open book na, kapag in-embrace mo kung ano ka, so, alam mo yun, wala na din nila magagamit sa iyo. Pero Gian, what do you get from this? Everything that you're posting online. Ano bang goal nito? Saan ka ba talaga papunta? I mean, let's be honest, nagbo-monetize siya, pero hindi pa ako nakafocus doon kasi meron naman po ako mga source of incomes. May Oo. mga rackets naman ako, mga Oo. clinics na nagbibigay ako ng patients, yung makeup ko. Pero ano bang I want people to be woke. Gusto mong Gusto ko mamulat yung sila mga tao sa mga importanteng against issue. fake news, against corruption, misogynistic men. Alam mo yun, lahat yan. Lahat yan. Because for me, everything is political. If you're not commenting about politics now, I mean, kahit hindi sa SOCMED, I mean, even in your daily life, na parang wala kang pinapansin sa paligid mo, you really don't care for people. Wala kang kahit na anong simpatya. I mean, hindi mo kailangan mag-ingay kagaya ko. But at least, kung tahimik ka sa SOCMED, at least you're doing the right thing by voting or nagluluklok tayo or pinaglalaban mo yung karapatan ng mga babae, nagluluklok ka ng mga tamang politiko. Alam mo yun? Kapag tinatawag ka naman nila na, Gia, napakasawsawero mo, lahat na lang ng issue sinawsawan mo. Politics, showbiz, lahat. Meron kang comment. Anong explanation mo on that? Ay, ano? Yung reaction, tapos tinaas yung kilay. You feel like dapat lahat ng issue sawsawan mo? Hindi naman. It's just that I have something to say about this. Pinipili mo rin ba? Pinipili rin. Okay. I won't give advice. I won't give comments on things na wala naman ako experience kasi I don't want to be Or wala someone kang na, alam. ay, mamaru. Mamaru sa baka lang. So okay sa'yo sawsawero, wag lang mamaru? Oh, yes. Hindi Oo. ako nagko-comment ng mga bagay or sa mga bagay na hindi ako sure na parang na-experience mo ba yan, Gino? Parang I will ask myself first. Kapag kahit Ate Cha, nagigisumbungan ako ng bayan. Kuya Gino, please call this out. Kuya Gino, pagka hindi ko alam, sorry, I cannot give comment about this because hindi So ko... may mga tinatanggihan ka rin Meron, issue. hindi lahat din. Kasi Oo. okay lang akong sausawero pero hindi ako mamarunong. Papansin ka ba? Papansin. Papansin talaga ako. Ginagawa mo ba to para magkaroon ka lang ng projects, mapansin ka ng hindi. tao, Hindi. magkaroon ng show on TV or on Ate Cha, radio? Ate Cha, kung titingnan mo talaga, hindi ako kukunin ng mga brands. Oo, yeah. Hindi ako kukunin ng mga brands. Totoo yun. I'll be honest, hindi nyo ako kukunin. Bakit? Kasi ang ingay ko eh. Lumalaban ako sa mali. Pero Kaya may ngayon, pero may mga brands na may mga gusto. ganon. Pero ibig sabihin, ayun yung may ginawa akong contents before. Sabi ko, the world's full of beauty influencers already. Dami na nating mga makeup influencers na nagko-concealer, nagme-makeup. Wala rin mali Hindi ko sinasabing mali siya. But that's the reason why I'm here. I want to speak for the truth. I want to speak what's on my mind. Ayaw mo na maging just another beauty Oo, influencer. kasi hindi naman sa Ate Cha, hindi naman kasi yung mga brands yung bread and butter ko. Hindi naman sa Ate Cha, kumbaga, bigyan naman kami ng parents namin ng pagkakakitaan. I mean, yung mga kanya-kanya kami. Kumbaga, hindi naman sa hindi kailangan, thank you if there's a brand who's going to, hindi ko sinasabi tatanggihan ko kayo guys. Or a TV project. A TV or a project, movie I will project. accept that. What I'm trying to say is that I'm not afraid to do the things that I really want to do just because may pumipigil sa aking brands. Gets po ba? Parang gagawin ko to kasi this is what I feel like I need to do. Kasi feeling ko this is also my purpose. Hindi kasi pwedeng pare-pare yung purpose ng tao eh. Iba-iba po talaga tayo ng purpose. And What do you think is your purpose? to really make the people woke. Kasi May level ba ng woke na dapat sapat lang? Or feeling mo, yung meron. meron namang over naman sa pagka-woke? Meron yung over yung woke. Paano yung over sa woke? Halimbawa sisisihin mo yung isang bagay. Yung nag-viral yung gasolini no nakaraan. Okay. Ba't mo sisisihin yung Petron lang? Oo. So, is it okay to Yeah, it's okay to Tapos mention may brands. mga studs,
Bakit Gets mo naman. sisisihin ang oil companies? Lahat, but yung oil company, talagang buong mundo eh. Mm. I don't know if there are gray areas na hindi ko alam. Or siguro sobrang frustrated din ako sa pagtaas ng langis or ng gasolina. Pero I mean yung level ng pagiging woke na gano'n na, guys, may gera. Hindi rin nila kasalanan, kailangan nila magtaas kasi kung bababaan nila, di naubos yung supply ng ano. Or again, I don't know if there are gray area. Kaya may mga bagay nga ako ayoko itakal kasi nga ayoko Oo. magmarunong. So ito yung mga Pero going, iniiwasan mo iniiwasan. Pero going back, may level din ng wokeness na parang over naman sa woke. Meron ka mga nakikitang post na OA na sa pagka-woke. over naman sa woke. Over naman sa woke. But then, well, for sure may mga nakatingin din sa akin, over naman sa woke to. May mga nagsasabi din ba sa'yo? Yes. Like, Meron. people that Nababasa ko sa comments. People that are close to you. Gino, OA na sa pagka-woke Wala. ha? None of my friends, none of my family members telling me na OA na sa pagka-woke. Kasi, they know my core. Alam nila ko na yung sinasabi ko ay nagre-reflect talaga sa totoong pagkatao ko behind camera. Oo. Kanina nabanggit mo, particular beauty influencers. Parang sabi mo, ayoko naman just another beauty influencer. Although there's nothing wrong with it. Wala masama po ate. Meron talaga mga tao na ayaw nila itackle ang social issues or politics. Like, iniiwasan talaga nila po itackle nila. yun. Yeah. Hindi rin natin alam kung bakit. Yes, Sobrang yes. privileged nyo ba? I mean, I agree with you na everything is political. Pero, ikaw ba naniniwala na as influencers, mapaanong klaseng influencer ka man, kahit tungkol saan yung post mo, ang bawat influencer ay may responsibility na makialam sa public issues. Anong take mo doon? Actually, mahirap siyang tanong kasi kanya-kanya talaga ang tao. Masasabi kong may responsibility ka na magsalita kung bumoto ka ng mali. Tapos nakikita mo na mali yung ginagawa. You really do have the responsibility, especially if you promoted that person. You were part of the problem. Period. So kailangan mo na you need to stand up again or take accountability to tell people, I'm sorry, mali ako. Kung nagkamali kayo, aminin nyo. Kasi nasa isang bansa tayo. Pero you feel like yung ibang mga mapa-celebrity man or social media creator na they don't want to talk about politics or social issues, okay lang yun? Nawala silang comment on what's happening around us. We cannot say na hindi siya okay. We cannot say na okay siya, Ate Chae. Pero tanungin na lang nila yung sarili nila. Tahimik ba sila dahil masarap na yung buhay nila? Or ayaw nyo mag-ingay kasi masisira kayo sa mga brands? Ganda, Ganyan, di ba? yeah. Or Natatakot sila. sila. Na mabash. Pwede rin natatakot mabash. Natatakot mabash. Or natatakot Mental peace. magsalita dahil hindi rin nila masyadong alam yung nangyayari. Yes, pwede rin naman ganon. Pero kung maingay ka sa lahat ng bagay, pero pagdating sa mga ganitong usapin na tahimik ka, there's a hole in that. I mean, ba't umiiwas sa politics? Diba? Kasi talagang crucial na part siya sa social media. Pag pinag-usap, bigla ka nag-drop ng political opinion mo, bugugsh. Pero you're not confident with your political insights or political opinion, maybe because you are on the wrong side. Akin lang yun, Ate Cha. Kasi ako confident ako nung botohan. Na tama binoto mo. Na tama ang binoto ko. But for now, I don't want for people to give me color. It's too early for that. No? Kasi, eto, I just want to share with you, Ate Cha. I don't think it's still worth it for me na mawalan ng kaibigan because of color. Okay. So may mga kaibigan ka different na political views mo. May best friend. Paano nyo pinag-uusapan? Eto na nga, meron akong best friend na magkaiba kami ng political view. As in kontra. Kontra yung kampo namin, ganun. Pero we always talk, Beb, let's not talk about it ha. Pag Sino nagde-decide na, Beb, wag na lang? Pareho kami. Okay. That's nice. Matagal mo ng friend to? Oo, matagal na kami friend. Tsaka sikat siya sa side na yon. Huwag na natin pero sikat siya sa side na yon na parang isa rin siya sa mga kilalang nagvo-voice out. Okay. Isa siya sa mga kilalang voice. Pero we're really good friends. I mean, ayokong mabahiran yung pagkakaibigan namin. We really respect each other. Kasi at the end of the day, pareho kaming Pilipino. Hindi mo sisirain ng friendship dahil lang magkaiba kayo ng political color. At least with her ha. Pero not with everybody kasi ang dami nang nasirang bridges because of politics. Not with everybody. I mean, yung mga hindi mo masyadong close, okay lang sila mawala. Oo naman. Hindi ko kayo close. Hindi naman, Ate Cha. Yung mga super close mo. Oo. I mean, wala naman tayong lulunukin mo na lang kahit parang pakiramdam mo mali yung sinusuportahan. Wala naman tayong binuong relasyon, so... Pero
itong friend na to, did you try to explain to him or her na, Beshi, kasi ito yan eh. Or hindi na talaga? Hindi talaga. Kasi Namin sarado yung pinag-usapin. utak O niya. pinag-usapan. Hindi na talaga namin Kasi pinag-usapan. parang feeling mo, pag sinimulan yung conversation, baka It will sa lead- away mauwi. It will lead somewhere else. Mm. It will lead somewhere else. Baka mauwi pa kami sa away o sa misunderstanding. Di nainis pa. Sa isa. Mm-mm. We don't, basta ang lagi lang namin, Beb, regardless of our political opinions, Oo, magkaibigan tayo. magkaibigan Meron tayo. din akong ganyan. Ay, up until now, we're friends. Actually, ka-message ko siya kaninang umaga. Oo. Nasa ibang bansa na kasi siya. Pero may promise kami sa isa't isa. Like, ako promise ko sa kanya, kasi syempre pinupost ka na iba't ibang page, ibabash ka eh. Mm. Diba? Because of your political, ay ganito ka, ganito ang kulay ka. Pagka pinupost siya ng mga pages, I don't engage. I don't make fun of her. Mhm. Hindi ko ilalike or kahit na, alam mo yon, nasa kampo ko nang galing or gano'n din siya. It's my sign of respecting my friend. Oo. Na parang, ayun nga, regardless of our political opinion, Oo. hindi ako makikiambag na pagtawanan ka ng iba. Kasi iba kita nakilala. I've watched some of your videos. Sabi mo, di ka makikiambag na pagtawanan ka. Pero, meron ka mga nilalait. Ay! Hindi ko napapangalanan. Meron kang nilalait sa ano mo. Meron kang inaaway. Hindi ba pwedeng mag-call out nang hindi mo lalaitin or hindi mo aawayin ng isang Sorry, tao? ito na nga. Oo. Recently, meron akong mga nag-viral na post. Doon nga kita. Binarda. Okay. So, naubos yung isang araw ko talaga, Gino, watching all your videos. And then, apparently, my closest friends, kilala ka na nila. Talaga po ba? Anong sinend ko, sabi ko, oy, nakakatawa to, tignan mo tong tao. So, sinearch kita on Instagram, Okay. sinearch ko, kasi tawan-tawa ako, isang buong araw yata ako nanonood ng videos niya. Tapos tawa lang talaga ako ng tawa. Sinend ko sa friends ko, ay oo, nakakatawa nga yan, baking yan, ganun pa nga. Yes. Sinearch ko siya on Instagram. Sino ba to? Pagtingin ko, oh my God, may conversation kami. Doon ko na nga nalaman na nagkita na pala kami 14 years ago and all that, and the rest is history. Pero, hindi ba pwede, Gino, na huwag mo na laitin? Kunwari may nag-advise sa'yo or may Pwede. kumausap pa sa'yo na, Gino, ba't kailangan laitin? Ba't hindi mo na lang i-call out ng maayos? Ate Cha, pwede. Oo. I can do that. But not with this person. Kasi kailangan ko. parang ako na yung next na malalait. Sorry, parang ako yung galit sa'yo. Oo. Not with this person. Why? Why? Porque, guys, this person is a pest in this society, in this nation. Kilala siya. Kapag sinasabi Hindi ko na lang, niya, wag na lang siya Huwag na pangalanan. Wag na natin pangalanan. Pero okay lang may mga ganong Pero kailan ba nagsimula yung rift yung dalawa? Pinupost niya na ako. Sinasabi So wait, niya akong nauna siya. Yes, pinupost Okay. niya na ako kasi nga, maingay nga ako sa kampo ko nung eleksyon. Tapos, siya ang tinitira niya, yung mga alam niya sigurong may followers doon sa, na alam mo, nagvo-voice out ng tama, ganyan. Oh. Tinatawag niya akong baklang gasul, baklang 411. Like, hello, I'm not 411, I'm 3 flat if you like. Like, alam mo, parang, kasi Aminado ganun ka ako, doon. parang okay, I'm a Barbie-sized person, you can call me 3 flat, I don't care, hindi mo ako ma-insulto dyan. So, siya yung una nagpo-post sa akin before. Hindi ko pinapatulan kasi What nga, triggered you? Bakit pinatulan mo? because of Ate Ann Curtis. Oh, yeah, Because yeah, we're yeah. celebrating Women's Month last month. Oh. Tapos nagbigay siya ng misogynistic comment about Ann. Oh. Yun na, nag-ano ka Guys, remember, Ate Cha, ang sabi ko, ang na. contents You're for ko, women, women, kids, kids, and my community, Oo. LGBT Oo, community. oo. Binigyan mo ko ng rason. So, tinira ko siya doon. Dire-diretso na yun. Dire-diretso. Hindi ba parang sobra na? Hindi. Sa Isang kanya? munang post. Oo. Isang post muna. Sumagot siya. sa'yo. Sumagot ka. Ito yung gusto ko. Sumasagot ka. Neto, let's bring it on. Kasi always bring Be, facts. umabot na sa address ng bahay. Yes, ganun ako mag-research, Ate Tsaka Cha. grabe yung Na, alam ko na yung Google Map, pictures. Lahat yun na. nga. Lahat Hindi ba, history. You're going beyond No. it. Like just, No. can you just call out yung privacy ng tao masyado nang No. nalantan? This person is an exemption of me being class. Sa kanya mo lang yung gagawin? Yes. Why? I What's mean, with maybe him? he's one. Nag-agawan ba kayo ng lalaki noon? Hindi, no. Ano ba? Hindi ako makikipag-agawan ng lalaki. Ate Cha, hello. Tapos, eto. Why? I mean, what's with him? Bakit siya? Sa kanya mo nga lang yung ginagawa. Di, makita mo, Yung sa kanya ko lang matindi, yan. yung Yung ganun, matindi, kasi you oo. can see naman that I'm very nice talking with Hindi, my other sometimes gagawa ka ng comment about this issue and then tapos na. Yes. Pero ito matindi eh. Kasi fake news peddler siya, marami siyang sinirang buhay. Gaano ka kasigurado na fake news peddler siya Ako, at sinira niya boy? pinagkalat, I am an Anong advocate. pinagkalat niyang maling impormasyon about Okay, you? disclaimer. Mm-mm. I am an advocate of PLHIV, people living with HIV, no? Okay. I'm an advocate for that because I have a lots of friends Mm-mm. living with HIV. Mhm. And I care for them.
I love them. I help them with their treatment. However, this person, no, this fake news peddler, pinagkalat na may HIV ako. Mm. Pinagkalat niya na may HIV ako. Mm. That's gonna give stigma. And it's gonna put PLHIV in danger, especially with their household interworks. Mm. And it's not good. Eto pa lang eh. He's destroying a lot of lives. Mm. And mali yun. Marami na rin siyang ginawa ng kwento. Mm. Na mga nagsusumbong Yes, sa'yo. kesyo sex worker, keme-keme. There's a lot of people. Not just me. Mm. Isa lang ako sa mga example. Ako na lang, yung ginawa niya ako na kwento. At pinagkalat niya pa na meron ako sugar daddy. Pinagkalat niya na meron ako siya. I don't care with people who has na may with sugar daddy. Wala ka bang sugar daddy? Wala Sagutin mo na ako. dito. Ate Cha, Oo. may kanya-kanya kaming trabaho. Pero kung may magkakapatid. manligaw sa'yo, na, I don't mind. I will matandang accept. mayaman. I will accept. Oo, Pero still, oo. it's fake news na nanggagaling yung mga travel funds Sana ko. kung totoo. Sana kung totoo eh. Oo. Pero it's one of the examples ano pa bang mga ginawa niya sa akin? Ayun, for 11. May HIV ka, baklang gasul, For 11 daw ako. sugar daddy. For 11 Lahat to, It's fake news. isa lang ang totoo. Yung height. Hindi. O mali din. Dahil nga 3 ano ka. Aminin ko na 3 flat ako. hindi, I'm not 3 flat, I'm 5'5". So, again, it's still fake news. Pero ako kasi parang niyayakap ko na lang yung mga insulto physically kasi if you're gonna call me ugly, then I'm ugly. Hindi ka na nasasaktan. Hindi na talaga. Because you're not ugly Thank you po. Oo, apaka-fresh ha. Thank you po, Kung thank you. ugly ka, paano na lang kami? Oh, hindi. Ate Cha, you're Oo. beautiful. I think feeling ko nga. Charet! Ewan ko sa'yo. Oh, hindi. You're one of the beautiful faces of the radio. Grabe naman to. Senpei Maya nga. Oh. Char! Nagbulahan kaming Maya, dalawa hello. dito. Hello, medyo So, green. Etong calling out culture, kasi sabi mo sa akin kanina, alam mo ate siya, naging sumbungan na ako ng bayan eh. Paano mo tinitiyak na talagang call out yung ginagawa mo at hindi part ng toxicity ng social media? I mean, is there a gauge or a measure kung ano yung toxic sa hindi sa social media? Is it okay for you na parang malabel ka as, Gino, ang toxic? I don't care. Kahit umupo lang ako dito, if the person watching me doesn't like me, I'm toxic already. Para sa kanila. Sa kanila. Mm-mm. So, ang iniisip ko, wala kang gawin or may gawin ka. There are people na may masasabihin talaga. Kaya gagawin mo na lang yung gusto So, mo. gagawin ko na lang yung gusto ko. Not pleases me, but if it's gonna help lives of people, I will say it. Do you feel like yung mga na-commentan mo ng issue, may nabago na ba? Ay, ate Cha, may isi-share ako. Ayan, gusto ko marinig yan. Ewan ko, hindi naman sa nag-ano, pero ibang tao kasi nagsasabi sa akin nito. I am now starting a conversation on social media kapag pinost ko isang bagay or isang topic about queer baiting, about sa mga pagkakabit-kabit. Parang nag-i-start siya ng conversation and nagiging parang gino-content din siya na ibang content creators. Sa iba nang gagaling, hindi sa akin yun na. Tapos na-observe ko lang din. And it's changing the minds of people. Nas recently lang, meron akong kinall out kasi parang nag-post tong isang OFW na mom sa SOCMED. Tapos ang sabi niya, just for the context, apektado ka ng krisis kasi hindi ka nagsipag. Something like that. Okay. And I called her out, telling her na hindi lahat na nagsisipag ay yumayaman tulad ng magsasaka, jeepney drivers, Totoo tricycle yun. drivers. They're so very masipag. If the hours and clock is 34 hours, they're gonna work 34 hours. But, tinamaan tayo ng krisis, tinamaan tayo ng krisis. So, hindi siya nakabase sa pagsisipag. I called this person out, nag-viral siya nung weekend. And then, the lady deleted the post. She said sorry and messaged me. And I deleted my content because she said sorry. Oh, that's Tapos, nice. yes, because may kompromiso kayo. Yes, sabi ko okay. Kasi ano So siya, may mami mga din siya. ganun ka naman pala. Yes, ate Cha, kasi yung ginawa niya, it didn't damage life of people. However, it's insensitive, no? Insensitive post siya. But the person realized kung saan siya nagkamali. So, why would I still put this person in shame? Tapos ba't ko pa ikaw? So, I deleted the post, then I made another video that this person, no, na nag-sorry siya, sorry na siya sa social media. So, I had to delete. I had other choices but to delete the post kasi nag-sorry na siya. Yung binubuli mo, yung mortal enemy mo, Hindi ko mag-sorry sa'yo. i-delete kasi he destroyed the lives of lives. This person, this OFW, wala naman siya Antindi talaga, Bia. Oh. Nag-iiba- Hindi talaga kahit mag-sorry. Sorry na, bati na tayo. No. Or na-realize No. niya na yung mga mali niya. No, unless you're gonna take all the words that you said on social media and tell people that it's all fake news. Kung aamin lang Kung siya. aamin ka sa buong mundo, sa buong Pilipinas na nagsinungal kasi you destroyed a lot of lives.
I mean, not you, Ate Cha. Oo, He pili destroyed. lang to. Pili, Pili yung mga taong kasi to Ate na, Cha, na pagbibigyan mo. Yes, kasi Ate Cha, itong dinilit ko na post, si Mommy, no, na insensitive post lang siya. Wala siyang nasirang buhay. And he reached out. And this person And reached out. inamin niya Inamin niya na na may mali siya. insensitive nga yung post ko. So, sino ba naman ako para kagagaling lang ng Holy Week? That's nice. Tsaka mom siya, parang it's somebody else's mom. I don't want my mom to be malatay sa publiko. Kung nagkamali yung nanay ko, 'di ba? Parang sana kung magkamali yung nanay ko in public, mapatawa din siya agad in one sorry. Or yung sinasabi mo, ayoko naman malatay yung nanay ko sa publiko. Hindi mo ba naisip na sana minessage mo na lang siya? Hindi po. Kailangan talaga i-post. Kasi there's a lot of people na umaasa rin sa akin na kasi that person posted it also on social media eh. It's public. So I think I have the right to give a comment kasi everything that's posted on social media, that's kumbaga lahat ng kinokomentan mo ay public. Public, hindi naman siya private life eh. Hindi naman yung parang private life na. At yung komento na yung ginawa niya in public. So you feel like dapat yung comment ko dito is also in public. I have also the right to parang hindi, mali ka, ma'am. Hindi porket hindi tinamaan ng krisis at nahirapan niya, hindi nagsisipag kasi ang dami natin magsasaka. At actually, isa sila sa mga kailangan natin. Anong ginagawa mo para hindi ka masyadong matoxican sa social? It's really, social media is toxic. So toxic talaga. Toxic talaga. I get weak sometimes, but people won't see it. Hindi nila alam kung saan part doon. Kung ano doon yung ano. Hindi nila, I won't let people know. Why you won't let people see you? Na weak? When you're weak. They don't deserve that. I mean, hindi porket madaldal ako sa SOCMED, alam nyo na lahat sa buhay. Marami pa silang hindi alam sa'yo. Ang may karapatan lang umalam ng kahinaan ko yung mga taong nagmamahal sa akin. Nanay ko, kapatid ko, so, best friend. So, ano ginagawa mo yan pag nanghihina ka? I talk to my mom. Lagi. Sinasabi ko, yes. My mom is watching, di ba? Yeah, she's here now. Yeah. Very supportive. Yes. What's the name of your mom? Gina. Si Mommy Gina. Di ba? Gina. Na fresh sa kanya galing ang alindog ng mga anak. Thank you, mom, for the genes. So, paano usapan niyo ni Mom? So, siya ang parang safe haven mo. Yes, I can cry with her. Kaya ko mag-rant sa kanya. Hindi ako natatakot sabihin sa kanya. Ganda ng relationship niyo. Yes, sobra. I'm not afraid to tell her that, ma, ang weak ko today. Kailangan ko sabihin to. Kailan yung huli kayo nag-usap tas huli ka umiyak sa kanya? And ano yung issue na yun? Huli kami nag-usap about my weakness was last week. The last time I cried, I always cried with her kahit sa relationship. I will just call her eh. Tapos kahit harap, sabi ko, ma, iyak lang ako. Tapos she will just listen. She never judged me. As in, iyak lang ako. As in, normal. Ano sinasabi niya every time umiiyak ka? Papayuhan niya ako. Pero she never question me na, ba't mo yung kasi ginawa? Walang ganun. Never. Pag umiyak ako, I've done stupid things in my life, Ate Cha. I've done stupid things. Alam niya yon. Alam niya yung mga katangahan sa buhay. But, ang naalala ko lang ginawa niya, yakap lang niya ako. Pero hindi ka niya ever tinanong kung never niya ako pinagalitan. Bakit mo ginawa yan? Hindi niya ako tinanong kung bakit ko ginawa. Kasi alam niya na ako bilang anak niya, may resolution ako na nagawa na doon sa part na yon. Alam niya yung gagawin ko eh. Yung ganyang relationship niyo ng mommy mo, matagal na? Ever teenager, ganyan na talaga? Bata po talaga. With all of your kids, ganito ka, mommy? Bata po talaga. Kahit kay Kiji yan. Natanong mo siya ever kung bakit maganyan ang klase ng parenting mo? Hindi ka dragon. I have a different question. Ano? Ma, grabe, paano mo nagagawa yung ganyang klase? Hindi nagagalit, di nagki-question pag nagkakamali yung never kami pinagbuhatan ng kamay. Pero, nakurot. Pero, I mean, yung kurot lang na, pero hindi yung ginulpi or pinahiya sa ibang tao. Kasi syempre, pag baby ka daw, sabi, I'm not a mom po, Ate Cha, kayo, mom kayo. Pero yung territory daw ng bata, chine-check niya kung hanggang saan siya eh. So, yung mga panahon siguro na minomold kami ng mom ko, yung mga kurot-kurot lang na, mali yan. Pero pag alam kong mali yun at nasita na kami dyan ng mom ko or ng dad ko, hindi na namin siya inuulit. So, you were never afraid na magkamali kasi she's always there to just hug you pagka nagkakamali ka or nadadapa ka. Pero syempre, love ko yung mom ko, love ko yung parents ko. It doesn't mean naman na pag may nagawa akong stupid, no? Hindi ibig sabihin, uulit-ulitin ko siya kasi alam kong papatawarin ako. Kasi mahal ko din sila, I won't disappoint them as well. Hindi rin nila yun deserve. So, kaya nga siguro high school pa lang kami, hinahayaan kami mag-sleepover, hinahayaan kaming lumabas ng parents ko because they really trust us. Nung bata kami,
Bawa, kahit elementary pa lang high school, pupunta kami sa bahay ng classmate. Pag tinanong kami na tatay namin, ni daddy, ni mama, o anong oras ka uwi? 10:00 po ng gabi, ganyan. Okay. Pag umuwi ka ng 10:05, kakausapin. Sino nagbigay ng oras? Di ba ikaw? Opo. O ba't mo nilabag yung sarili mo? Kumbaga, Ganun hindi sila yung lang. nagbibigay. Gusto mo, umuwi ka kinabukasan. Pero kung ano yung oras sabihin. Pero uwi ka. Kung ano yung binigay mong oras, ayun yun. Sundin mo yung sarili mo. Huwag mong lalabagin yung sarili mo. Kasi hindi naman ka pinaghihigpitan eh. Oo. So that's one of the trainings that my parents did to us. Binigyan nila kayo ng Kalayaan. freedom, and also dapat alam nyo limitations nyo. Yes. So Oo. parang siguro that's one of the reasons why I have self-awareness. Oo, yeah. Na parang, okay, gagawin mo to, Gino, magiinom ka tonight, pero hindi ka maglawalwal na wala ka na ititira sa sarili mo at Oo. pang-drive. Etong mga post mo online, hindi ka ba ever nag-worry na baka dumating yung time, magsawa yung tao sa ginagawa mong content? Na puro pagko-call out, puro pagko-comment, pagsawsaw sa issues ng iba. Hindi po. Kasi ever since I'm doing this, wala po sila sa utak ko nung ginagawa ko yun. Ginagawa ko to kasi So kung ito yung- magsawa sila, okay lang. Okay, wala kang bye. pake. Oo, kasi But you'll continue what I you're doing. continue with what I'm doing. Pero the thing is kasi po sa mga contest ko, very, very remix yung buhay ko. Talagang nire-remix siya ni God. As in parang DJ talaga si God ng buhay ko. Like comedy. Natatawa rin naman sila sa mga jokes ko. In fairness naman. Tapos may inspirational din na nagva-viral din. Meron din naman, yun yung call out. Meron ding slight bullying sa deserve na gusto niya. So I think I have different Slight bullying. slight bullying. Slight pa ba yun natin siya? Parang hindi, todo Hindi, yun todo eh. na. Max bullying yun, be. Pero again, he deserves it, no? Pero ayun nga, I have different genre sa buhay ko. So, remix yung buhay ko. So, but then again, going back to your question, I'm not afraid if people will unfollow me or kasi I'm not doing it for them. Oo. Sa mga ganong klase na bullying na yung napag-usapan, na parang pakiramdam ng iba binubully mo itong taong to. Pero for you, no. He deserve it. Kasi fake news peddler Fake yan news eh. peddler siya. He bullied a lot of people. Paano mo tinitiyak na hindi to personal? Kumbaga parang hindi to personal na galit lang. You're doing this dahil gusto mo pakita sa mga tao kung gaano kadaming tao ang naagrabyado or kung meron man. At ginagawa mo to finally put an end to him kung sakali man. Kasi yes. nababasa ko yung ibang post mo na dami mo ng inanong sinirang buhay and all that. Hindi siya personal. Hindi to personal. Hindi siya personal. But I'm attacking him personally because he's attacking me personally. So, kumbaga, excuse with my word, tapatan natin yung kanal ng kanal. At pero hindi ka nagsisisi sa approach mo sa kanya? Hindi. Or minsan napapaisip ka na, ay, parang nasobra yata. Hindi po talaga ate siya. Kasi he destroyed lots of life. Oo. Marami siyang siniraan, even mga kababaihan na ginagawa niya na may sex video daw kahit wala. Hindi ako makakonsensya. Kasi wala siya nun. Hindi niya yun deserve. Hindi niya deserve ng awa ko. At least for me lang po galit ba ako sa kanya? Galit ako sa kanya. Kasi he's dividing the nation. Pero because of my post about him, all the callers, DDS, BBM, Kakamping, saan ka nakita ate siya? Walang nag-aaway sa comment section ko. Hindi ako inaaway ng mga DDS. In fact, ginagawa nila akong topic. Okay. Na gustong-gusto nila ako, tawan-tawa sila sa akin. So I feel like, oh my God. Doon ko nga naisip ulit na parang kanya-kanya pala tayo talaga ng purpose. I mean, at least man lang sa topic na yun, nagkaisa yung mga kulay. Oo. Hindi naman sa pagmamayabang, pero Nagkaisa sa Ate galit sa kanya, gano'n? ate siya, hindi naman sa ang sarap sa feeling. Ang sarap sa feeling, hindi dahil yung ego ko, ang laki, hindi gano'n na. Na pwede pala may mapagkasunduan Pwede pala magkasundo. ang iba-ibang kulay. Yes. Because, Ano common ground ng mga to? Bakit Fake sila news. nagkasundo? ayaw din ng mga kapwa niya sa kanya kasi nga, inside their group, may mga ginagawa rin siya kasinungalingan sa mga kapwa niya. Pero naniniwala ka ba na sa disagreements, dapat inuupuan yan at pinag-uusapan ng mahinahon at maayos? O may mga pagkakataon na hindi umuubra? Yes, may mga panahon na kailangan. Pero may mga moments na kailangan mong balyahin. At kanalin? At kanalin. May nagsisend lang po kasi sa akin. Pwede ba magbagit ang mga social media apps? Okay. Daw ako, parang merong mga buong nagva-viral daw ako. Wala kasi akong ex. Okay, Wala Twitter, ako dating Twitter. Or tsaka Threads, dating Twitter. Nagva-viral daw ako dun. Tapos yung mga bakla, parang Gino is my favorite bully now. Gino is the
ito pala yung dapat, tapos sa radikal na pagmamahal, kailangan pala, I mean, is it okay for you to be called bully? alam ko naman na yung nakaka-quote-unquote eh. Oo. Alam ko naman na nanggagaling siya hindi sa maling, I mean, guys, disclaimer, no to bullying. Oo, mali No ang to pambubully. bullying, no to bullying. If you're no to bullying, why are you bullying this guy? No, tinatapatan ko lang. Kasi gano'n siya sa iba, bully siya sa iba eh. Okay. Again, tinatapatan ko yung level ng kakanalan, level of So, pettiness. bully sa bully to. Bully ka, Queer bubullying to kita. queer. Okay. Queer to queer. Oo. Wag sa babae. Ako ate siya, bakla ako pero never mo. Kaya nga medyo iwas ako pagka mga babae yung mga i-call out. Iwas ako, medyo iwas pa nga ako dyan. Kaya marahan ako magsalita. Pero meron na ba sumubok mamagitan at pagharapin kayong dalawa? Wala. Wala. Pero Pero ako, willing ako. willing ka Nakita ko humarap? na siya sa personal. Kailan? Last year, sa isang bar sa, can I mention the bar? Ay, napanood ko yata ito sa Can I isa sa mention mga the bar po? O-bar? O-bar. Oo. Nakita ko na siya sa O-bar. Oo. And then, they were 3. We were like 10. Pero I'm not matapang that time because we were 10. But I'm confident with how I look. With I'm confident with myself. Tapos, nagtingin na kami up and tinignan ko siya up and down. But he just laughed. He just laughed, but then, parang hinihintay ko siyang approach mo. Hindi siya eh. So kung may mamagitan, He's- pag haharapin kayong dalawa, willing ka? Ha? Pag haharapin kayo? I mean, anong mapapala ako? Ano ka pala? Babate. Kung Baka magkakapera. pwede na kayo magbate. Hindi ako makapagbate. Hindi. He's the type of person na I'm not gonna, Hindi ka hindi kami naging magkaibigan pero never na. Hindi ka mag-unity sa kanya. Hindi. Why? Why? No. Hindi. You destroyed a lot of lives. Again, I will go back to my core. Pro women, pro kids. Meron din siya mga dinaanang bata and my community. Even the community, sinusuka siya. I mean, I'm confident enough that lumalabas ako, pumupunta ako sa bar, punta ako ng Siargao nakaraan, there's random people hugging me. I hug them as well. I don't need to know them personally just to hug them back. They hug me and they tell me that, Gino, thank you for what you're doing to the community. Kaya nga, doon sa tanong mo po kanina kung natakot ka ba mawala ng kasi may mga natotoxic. Hindi, kasi meron Yung mga tao na manawa iintindihan sa'yo. ako eh. Oo. Pero may kung yan may mga nagmamahal sa'yo, hinahug ka, Gino, continue the fight, continue what you're doing. Meron din ba lumapit na, Gino, sobrang OA? May ganon? Wala pa naman. Wala Okay. po. Kasi ate siya, wala akong binastos na tao. Iba po yung character ko. Hindi naman ako iba po ako sa personal. Kumbaga, marunong po ako makisama. Tinuruan po ako ng magulang ko. Ako yung tipo ng tao na kapag pumunta ako sa condo ng kaibigan ko, ako yung maghuhugas ng plato. Kasi lagi kami, kahit nung bata kami, yung parents ko, Tinuruan, na kahit na makisama. kumakain kami sa bahay ng tita, sasabihin ng tatay ko na daddy na maghugas ka. Huwag mo na hintayin yung tita mo na maghugas. Ganon. So pag walang naghugas sa amin, tawagin kita Gino. Char! Pwede naman natin siya. I would love to have a dinner date with you and magchikahan tayo. Soon yan. Ate Yung mga siya. bawal sabihin sa Hello? podcast. Yes, yung mga behind doors. Pero behind the comments, call-outs, all these controversies, ano ba talaga gusto mo ipaglaban? Pag sinabing Gino, Monreal, Hinolan, ano yung gusto mong unang maalala nila about you? That I fought for women, for kids, and for my community. Kasi again, ate Cha, sabi ko nga sa isa kong post, natatamasa natin yung ganitong klase ng kalayaan. Example na lang na yung freedom na talaga sa community na lang. Yeah. It's because there are woke gays ahead of us. There are woke people ahead of us. For example, ngayon, hindi ako makakapag-makeup ng ganito kung hindi naging woke yung mga dating bakla at pinaglaban yung karapatan ng mga bading ngayon. Na pagka bakla ka, naka-makeup ka, baka naglalakad pa lang ako dyan sa mabadaan, dinudura-duraan na ako kasi naka-makeup ako. Gusto kong matandaan ako ng tao na naging woke ako. Na ngayon, may natatamasa silang kakarampot na, I don't know kung ano yun. Pero kung ano man yung freedom na makakamit ng mga tao na yun, it's because I became woke. I became woke. Kasi again nga, yung freedom natin ngayon, kasi meron tayong mga woke na bayani before. May Right? mga pinaglaban sila May mga noon, kaya pinaglaban may sila. freedom So, tayo. Naging woke sila. Papansin sila, nilabanan nila yung mali. Nag-aral sila, tinuruan nila yung mga tao. Di ba? Si Rizal nga, kasi, matalino to. Tinuturuan niya yung mga kapwa niya, Pilipino, mga Indio. Tumatalino, hindi pwede. Di ba? So, ngayon, ako parang, hindi ko naman kinoconsider sarili kong hero, but I will use my platform sa tama. Again, I'm going back sa sinabi ko, I don't care if people will call me cloud chaser and papansinin saw-sawero. But, which saw-saw are you into? Sa tama o mali? Which clout are you
following, tama o mali? Mhm. Ayun lang yung laging tama. And I know that nasa tama ako. Okay. Let's talk about yung pag-amin mo of the cosmetic procedures that you have done. Nabasa ko na gumastos ka around 600,000 pesos. Unupdated na yan, Ate Cha. Hindi na to unupdated. Ay, hindi. I mean, unupdated to. Unupdated na to. Noong time na yun, naka 600K ako, pero updated na siya. I'm proud to say. Magkano na? Kasama na Do yung mga... do you keep track? Hindi naman. Okay. Pero I mean, you're just doing the math in your ano. Pero ano lahat ang pinagawa mo at ba't hindi ka nahihiya na sabihin na pinagawa ko to? Hindi ako nahihiya because I know that my sister and my mom is beautiful. Kahit wala yeah, na. I know. True. Your I'm mom doing is it very because pretty. hindi naman po sa pagyayabang, no? Not to boast here. Because you have the means. Aminin natin siya. Lahat kung meron kang pera, mapagawa ka rin talaga. Why not? Diba? Lalo kung safe. O sabihin na natin Oo. hindi ka magpagawa ng ilong, pero magpapabotox ka, facial. Yung nagpapakulay ng buhok, that's also part of you na may Beautification. beautification, may Oo. binabago ka. Oo. So I think ito pa, there's nothing wrong with retoke. The purpose of the aesthetic doctors here, pinadala sila ni Lord, binigyan ng gift ni Lord yung kamay ng mga aesthetic doctors to change the lives of people. So we cannot disregard these doctors. I mean, dun kasi if you're gonna question the retoke, you're also questioning the worth of the doctors. Right? If I don't know if I'm making sense. So, ayun lang yung akin, hindi ako natatakot ipakita kasi kahit sino na magkapera, magpaparetoke. Gino, anong sasagot mo? Kunyari may nagsabi sa'yo na, yan yung mga katulad mo ang problema kung bakit hindi tanggap ng iba kung ano yung binigay sa kanila ni Lord. Dapat yan binigay sa'yo, tanggapin mo. Okay. Ano sasagot mo doon? Parang, kasi minsan, sagot ko na lang, okay, eto na lang. I don't know, is this cancelable? Hindi mo tanggap yung binigay ni Lord. Okay. If Lord gave you cancer, bukol, di mo papatanggal. God gave you that. Pero, papatanggal po natin. Because, sa sakit mo siya sa sakit na, inahintulad. sa sakit ko siya Pero inahintulad. Hindi lahat ng binigay. Kunyari, ang pagkakaroon ng panguna ilong, hindi naman Okay. sakit yan. Pero, Bakit mo ipapabago? Ba't hindi mo nalang Okay. tanggapin na ang ilong mo ay ganyan? I believe that who you are is a gift from God. But who you will become is your gift to God. Wow. That's what I believe. I believe that our body is our kingdom. Paano mo siya inalagaan dito sa lupa? Paano mo inayos yung sarili mo? How did you present yourself? 'Di ba? Hindi gusto ni God na maging ano. Hindi ko sinasabing retoke lang yung focus. Pero kung si God ang gumawa sa'yo niyan, hindi ba ma-offend si God na pinabago mo yung bigay niya sa'yo? I don't think ganun si God. I don't think ganun si God. He even died on the cross. I mean, pinagdaanan niya na nga yung mga latigo na yun eh. I mean, hindi ako, I know I have God in my life. That's why I'm speaking like this. Pero hindi naman ako yun talaga sagrado. But I don't judge my God like that. Hindi He siya is ganon. not like that. My Hindi God niya is not. questionin No. na binago mo ang No. itsura Yung mo. mga nag-addict nga eh, nakapatay. Hindi ko sinasabi pumatay po Sabihin, pinatawad niya yon. So I don't think ganun kababaw yung pag-intindi ni Lord sa pagmamahal niya sa'yo. And you don't see anything wrong with No, the enhancement, pagpapabago? There's nothing wrong. Mas mali yung sirain mo yung katawan mo at hindi mo siya alagaan. Ayun yung mas mali. You're not Pero ang magpaganda, magpaganda, Oo. eat healthy, supplement yourself, Oo. supplement your skin. there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with that. Oo. Ang mali, yung hindi mo siya alagaan. Pero why do you think some people takot pa rin umamin yung mga medical procedures na Because- pinagdaanan nila? May mga career kasi, Ate Cha, na hindi talaga nila aminin kasi may fan base sila. And I do understand that. But guys, if you are a fan and yung yung fan na, yung idol nyo sobrang ganda, syempre hindi lang nila aaminin. Because meron silang But feeling mo lahat ba contract. sila may pinagawa? Naman. Oo. Walang hindi pinagawa. I mean, kahit yung simpleng artista lang na Simpleng hindi Botox, ano? Botox, merong pinapagawa. Lahat may pinapagawa. Yung hindi nga artista may pinapagawa, Ate Cha. Sila pa I mean, kaya? let's not lie here. Oo, Let's not oo. lie. Hindi na natin sila para pangalanan. Oo. Pero guys, lahat yan, meron yan facial, hair transplant na hindi nyo alam, magpa-botox. Hindi nyo lang napapansin. Yung iba kasi, non-surgical kasi yung iba. Pero again, lahat yan may pinapagawa. Naniniwala ako. Oo. Meron yun. Is it part of making or looking beautiful dahil sa validation from other people? Hindi natin, ginagawa ba natin to for ourselves or
for the validation Hindi po, na Ate Cha. makukuha natin? Hindi po, Ate Cha. Kasi Ikaw, you do it for yourself. for myself, I want to look in the mirror and be happy with what I see. Hindi naman sa Are you hindi. unhappy with what you see? No, not that I'm unhappy, pero Yung if sa- Kasi gwapo na siya before, ha? Thank Mas gwapo you. ka ngayon. Pero Thank you, gwapo Ate na rin Cha. siya Thank you po. before. Pero I Oo. mean, I want to improve. There's nothing wrong in giving a space for yourself sa buhay mo na mag-improve ka. Ayun yung purpose natin sa mundo. Improvement, growth. Pero diba? totoo ba, Gino, na nakaka-addict ang magpagawa? Yes. Nakaka-addict siya. Yes, I have a story to share. Okay. Okay. Gano'n siya Nakaka-addict siya. ka-addictive? I had lip filler blindness. I had. You can see now I don't have anymore. Cause just early this year, kasi I've had fillers kasi idol ko kasi si Ariana Grande. Hi, Gusto mom. mo yun talagang... I love you, Ariana. I know that Oo. you're not gonna watch this, but you deserve a shout. Malay mo naman. Oo. You deserve. So, So, nagpa-fillers ka? fillers. Okay. Pautil. Maganda naman siya. Oo. Marami naman nagsasabi na maganda siya on me. Pero I woke up one day na parang, I look in the mirror, this is not longer serving me. Okay. I'm not happy with this. I removed it. I removed my fillers. Okay. So, I don't have fillers anymore. Sa lips to, lip sa fillers? lips, tsaka sa chin. May, Okay, mga, may mga pinatanggal akong fillers. Oo, Kasi, oo. ayun na nga, that's the good thing when you go to a doctor, to a real doctor. Kayang tanggalin yung dapat tanggalin with just one injection. But how addicting? Kasi nga, hindi ko na alam na ang laki na niya. Okay. Naging Betty Boop na. Oo, na parang, dagdag, pag feeling mo umimpis, dagdag, pero palaki na pala siya nung palaki. Oo. So parang, guys ha, if you are into retoke, hindi nyo talaga alam yung blindness until, May ganun talaga. magising ka na parang overfilled na ako. Kaya nga yung doctor nagsasabi din, I really love my doctor kasi she's really telling me na parang sobra na o tanggalin na natin to or Oo. wag na natin dagdagan. Pero sa'yo, hindi sobra. Nung time na yon, kasi Oo. ako yung nagsasabi sa kanya na parang Lagyan mo pa, dagdag yung Doc. lips, opo, Oo. ganyan. Sure ka kasi parang medyo sinusunod naman. Hindi na kasi maganda naman siya, Ate Cha, talaga. Oo. Napupuri nga yun sa mga videos ko. However, lumayo na itsura ko sa dati. Ayaw mo naman ng ganon. Ayoko, parang isang araw, nagising ako na parang it's no longer serving me. Okay, aside from lip fillers, ano-ano yung ginawa sa'yo? I wanna know. My smile, Ate Cha. Paano? Kasi nagpa-veneers smile? ako. Okay, veneers. Oo, I can see. Veneers. So, Ganda. kaya nga outdated na yung Oo. hi guys. Outdated Lagi yung 600K. yung Ano pa? 600K Veneers. kasi medyo mahal siya. Like, Veneers and then lip fillers. What lip else? fillers, ilong, Ilong. Botox, of Isang course, beses lang skin. ginawa yung ilong mo. Dalawa. Dalawang beses. Dalawa lang pero mantagal ang interval. Botox. Botox. How about your eyes? That's your real eyes. O, Nagpa-eyelid ginano lang- surgery ako. Wala Eyelid kang eyelid before? Before, wala po, Ate Cha. Wala po. Yeah, yes. I remember. Tapos, ano pa ba? Skin. Oo. Skin. I mean, more on focus on skin na May gusto ka pang ipagawa na wala hindi mo pa na. I just want to napapagawa. maintain the freshness, Okay ka the na. youth. Gusto ko yung I want to maintain the freshness. Hindi kasi parang ayun na nga, Oo. parang na nga, I don't want to overfill myself anymore like before. Again, it's beautiful on me naman. Mm-mm. However, I woke up one day, it's no longer serving me. So, I had to make it removed. Mm. And ayun, now I'm more, they're saying na mas bagay daw po sa akin. Oo. Sa mga natatakot magpagawa, kasi parang feeling nila, baka ma-addict ako or baka hindi ko magustuhan kung ano yung magiging itsura. Sa mga, Or takot pa rin sa judgment ng ibang tao. nobody will force them Retokada eh. ka yung ganyan. Hindi nobody will force them eh. Or nobody should force them. Oo. They will do it because they want It's it their for decision. yes. Kasi everything is a risk. I mean, si Lord nga eh, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero kasi nga, kaya nga tayo may pinapabago kasi may mga unpleasing features. Si Lord nga hindi perfect sa Mhm. paggawa ng fake. Kasi marami siyang tinrabaho naman din. Mhm. In all fairness to Him. Mhm. So, ibig sabihin, it's all risk because who's going to do your face is still human. Mm-mm. So, So, there's go- human errors, may nababotch, may Hindi, nagkakamali. tsaka kailangan punta ka sa trusted doctor. Yes, Hindi ko trusted doctors. Trusted doctors talaga, guys. And you really need, Ate Cha, you really need to make
sure na mag-ano ka, magche-check ka, magba-background check ka, reviews. Nandiyan dyan yung bago ako magpagawa ng mga kung ano-ano, kinakausap ko muna yung mga past patients. How was your ganito, ganito, ganito. Your And experience. yes, so far naman, thank you Lord kasi wala naman ako mga botch or ano naman. Okay naman siya. Okay lahat ng ginawa. Okay naman po yung lahat ng ginawa. Gino, last na lang. Sige po. Kapag tinanggal natin lahat, your social media, yung virality ng videos mo, would you still be standing up dito sa mga pinaglalaban mo kung wala yung social media? Oh. And kung wala, paano mo siya gagawin? Oo naman po. With the people around me na mga nakakasalamuha ko, because they know me. I always speak. Ito lang, share ko lang po Ate Cha. Meron nga akong isang sitwasyon nakaraan. I was in a party. Then this friend, not naman friend, colleague, na sobrang lasing na niya, na natukuran niya sa likod yung, kasi nakaupo kami, we're drinking, ganyan. Natukuran niya sa ulo. Without him noticing, hindi niya alam. You know what I did? I called him, come here. Tapos sabi nung natukuran niya sa ulo, no, it's okay, Gino, it's okay. No, it's not okay. Come here, say sorry. Maayos ka naman kinausap. So, going back to your question, would I still do the same things that I'm... Yes. I will be... Even without social media? I will embody it. I will show it to the people. Kung ano yung mga tingin kong mali, I will correct them in a nice way. May social media man o wala? May social media man o wala. Kasi ayun yung turo ng parents ko. Just to boast my family, I grew up in a very strong, loving household. That I feel so secured inside my household that I don't care if people outside will hate me because I will go back to my house. My parents will hug me. Gustong-gusto akong kasama ng mga kapatid ko because we're all best friends. So, what to worry? It means to show, it only means to say that my core will be the same, my values will be the same. So, it will radiate to every people that I'm going to meet, even outside social media. And I'm going to share them the love that I received. I will tell them the experiences, the beautiful life that I have with my family. So, they're gonna say it. Tsaka, like, ako alam ko naman din po sa sarili ko, Ate Cha, na may mga tinutulungan akong tao. I don't have to post it on social media. I mean, if you're going to post it on social media to inspire, not to show poverty porn or to not to brag or to earn from it, okay lang, post mo. Pero ako personally, ayun nga, yung mga bagay na hindi naman alam ng tao sa akin. There are people na... You are helping. I'm helping. And you don't have to post it. I don't have to post it kasi, ayun nga, may mga bagay ako hindi rin Tsaka pinapost. hindi ikaw yun eh. Hindi ikaw yung para mag-post ko sino yung natulungan. Yes, natulungan. Bukod sa hindi ko siya branding, ang akin, parang, I don't want to put the person on spot na parang, kaawaan mo siya. At kinaawaan ng mga tao sa social media yung tao. At the same time, ikaw naman na-lift yung ego mo. So, I won't do that. Ayun naman yung isa sa mga, hindi ko naman yan ginawa, hindi nakita ng mga tao yan. O sige, pangalanan natin sila. Char! Chika lang Number baka one, maubos oras natin sa sobrang dami nila. But thank you so much, Gino. I have learned a lot kung sino ka talaga. Thank you, Ate Cha. And I do hope may part 2 ang ating conversation. Sana. Naku, parang diba? parang kulang isang araw. Kulang isang araw, kulang ilang oras. Yes. I think more than an hour na tayo nag-uusap. So I'd love to have you back again. I'd love to see you also, Ate. I'm having fun watching your videos. As in like, natutuwa ako na aaliw ako. And for sure, meron din mga naaaliw kapag napapanood ka. Thank you guys sa mga, thank you. Gusto ko lang i-take time ko. Thank you sa mga sumusupport sa akin. Sa mga kasi ito Ate Cha, just to share, quick lang po. Lagi ko sinasabi sa mga followers ko, if there's something that I've done wrong, call me out also. So I will better myself. Hindi ako perfect. Magkakamali ako. Lahat tayo. Magkakamali po ako. Magkakamali ako at one point. Pero let me know. Let me know so I will better myself. Kasi syempre may mga gray areas pa rin yung utak ko, yung buhay ko. And pag pumali ako dito, no, call out nyo ako. Kaya nga as much as possible, pag di ko alam, di ako sure 100% sa sasabihin ko, hindi ko siya itatakal. So thank you guys for supporting me. Thank you so much thank for you, Ate guesting. Cha, for giving me this moment. Ako, thank you so much for saying yes. Nung nag-reach out ako sa kanya, dahil sabi ko, I would love to know more about you. Hello! So maraming salamat for sharing your story, your wisdom dito sa ating mga listeners and viewers. Once again, Gino Monreal Hinolan on Straight from the Heart.